Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ngayon ay karanasan ng aking lolo. Tawagin natin siya sa pangalang Lolo Dindo. Nangyari ito mga dekada 90 pa sa kanilang probinsya sa Iloilo. Karamihan sa aming magpapamilya ay alam din yung kwentong ito. Nasa edad na 50 mahigit yung lolo ko nang mangyari ito. Nakatira siya noon sa isang baryo na medyo malayo talaga sa syudad. Liblib na baryo na meron lamang kakaunting populasyon. Tuwing linggo ng umaga ay maaga pang umaalis si lolo upang magsimba sa bayan. Relihiyoso din kasi itong lolo ko. At dahil ilan nga sa kanilang mga apo ay nasa kanila, yung lola ko ay naiiwan madalas sa bahay at hindi na nga nakakapagsimba. Siya kasi yung nag-aasikaso sa maliliit nilang mga apo na doon din nga nakatira sa kanila noon. Maglalakad muna si lolo ng mga 15 minuto bago nga siya makarating sa may terminal ng tricycle kung saan nga ito makakasakay papuntang bayan. Habang naglalakad ay biglang naihi si lolo. Tumabi muna siya doon sa may damuhan at saka doon nga ay umihi muna ito sandali. Patapos na nga ito nung mapansin niyang parang may kung anong nilalangaw sa may unahan. Ang dami raw talagang langaw na nakuha na nga nun yung kanyang atensyon. Napalapit pa siya ng konti at noong medyo umihip yung hangin ay doon na nga niya naamoy yung hindi kaaya-ayang amoy. Alam niya agad na may patay na hayop doon o kung ano pa man na pinagmumulan ng naturang amoy na siya ring nilalangaw. Nilapitan niyo ni lolo. Total, naroroon na rin naman siya eh. Ilang hakbang pa at noong nakalapit na nga ito, hinawi niya agad yung mga damo doon at tumambad na nga sa kanya yung isang nakakasukang tagpo. Isang kalabaw yung nakabalandra sa damuhan habang pinagpepiestahan ng mga langaw. Napatakip si lolo sa kanyang bibig at pati na rin sa ilong. Lalo at mabaho raw talaga yon. Tinignan niyang maigi at parang may malaking sugat yon sa kanyang tiyan. Inikutan pa nga niya upang makita ng malinaw yung sugat ng naturang hayop. At doon nga ay napansin ni lolo na wasak na nga yung tiyan ng kalabaw na yon. Naganap siya ng stick sa paligid upang matignan niya kung ano nga bang nangyari. At nang meron nga siyang madampot na medyo may kahabaan namang stick, ay ginamit na nga niya yon upang malaman at siguraduhin kung may mga lamang loob pa nga ba yung kawawang kalabaw. At nagimbal si lolo nang malaman niya na wala na nga yung mga lamang loob. Mo'y kinain na ng kung anong nilalang. Napatras na nga si lolo noon, lalo at hindi naman lingid sa kanyang kaalaman na may mga gumagalang aswang sa kanilang baryo pati na rin sa mga karating nitong baryo. Ano bang may gawa nito? Sambit na lang ni lolo sabay aalis na nga sana siya sa may damuhan. Nang bigla namang dumating yung kanyang kaibigan na tawagin naman natin sa pangalang Lolo Terio. Ano bang nariyan pare? At tila nagulat ka yata. Tanong pa nga po raw nito. Mukhang napansin na nga nito si lolo na nandun bago pa man siya makalapit. Sa pagkataranta, ay agaran niyang pinakita ni lolo yung nadiskubre niya. At maging si Lolo Terio ay napamura na lang daw nang makita niya yon. Umupo raw ito saglit sa may damuhan habang tinitignan yung lagay ng hayop. Sandali daw itong natahimik at napailing na lang bago magsalita. Sigurado ako dito pre, gawa to ng aswang. Walang duda. Sambit daw nito at parang galit daw yung ekspresyon ng kanyang mukha. Paano mo naman nasabi? At parang siguradong sigurado ka talaga. Tanong naman daw ni lolo. Basta, magtiwala ka na lang. Alam ko yung pinagsasabi ko. Hindi ko lang kilala kung sino. Sagot naman daw sa kanya ni Lolo Terio noon na parang sigurado talaga siyang aswang nga yung may gawa nun. Pero dahil pareho nga silang nakabihis na at parehong magsisimba sa bayan,
Hinayaan na lang muna nila yon. Naglakad na lang sila at dinaanan na lamang nila yung bahay ng kapitan ng kanilang baryo upang sabihan ito sa kanilang nakita. Kahit yung kapitan daw ay nagtaka rin daw noon at sinabing siya na lamang daw yung mag-aasikaso upang malaman kung sino nga ba yung may-ari ng naturang kalabaw. At para mailibing na rin daw nila yon. Tumango na lang daw si Lolo, pero si Lolo Terio ay sandali pa raw na kinausap yung kapitan ng baryo. Aswang yung may gawa nun. Sinasabi ko sa inyo, may aswang na napadpad dito. Bagong salta lang dito, o baka dumayo lang talaga dito para makapangbiktima. Ang mga ganitong aswang na kalabaw na ang tinitira, asahan yung maging yung tao ay papatusin nun. Kapag mabigyan ng pagkakataon, dapat maging alerto tayo. Sambit daw nito, sabay umalis na nga sila ni Lolo. Pagdating nila sa simbahan ay punuan daw noon, kaya't sa labas na lang daw sila. Nung nagkomunyon ng araw ay inaya ni Lolo yung kanyang kaibigan na si Lolo Terio, pero ayaw daw nitong magkomunyon at sinabing sa susunod na lang daw na linggo. Hinayaan naman daw yun ni Lolo. Nung matapos na nga yung misa ay sabay din daw silang umuwi. Hindi naman napigilan ni Lolo natanungin yung kanyang kaibigan patungkol sa kanilang nakita. Paring Terio, kinakabahan ka ba sa nakita natin? Kung totoong aswang yon, parang kinakabahan ako para sa mga kababaryo natin, lalo na nga sa may mga kabataan at mga buntis. Sila yung delikadong mabiktima kung aswang nga yung may gawa nun. Sambit daw noon ni Lolo at hindi nga malilimutan ni Lolo kung ano yung naging tugon sa kanya ng kanyang kaibigan. Wala akong dahilan para matakot sa aswang na yon. Huwag lang siyang magpapakita sa akin. Baka mapatay ko siya. Sagot pa raw nito. Hindi akalain ni Lolo na ganun nga yung pananalita ng kanyang kaibigan. Parang hindi man lang daw ito nakaramdam ng kahit konting kaba. At parang galit lang talaga ito. At yun nga yung nangingibabaw sa kanya. Habang si Lolo ay aminado na medyo kinabahan. Lalo at may mga apo nga sila na sa kanila nga nakatira at wala din silang kalapit na bahay. Alam ni Lolo noon na kailangan niyang maghanda para kung sakali man ay hindi nga sila basta-bastang mabiktima ng kung sino mang gumagalang aswang sa kanilang baryo. Pagka-uwi daw ni Lolo ay sinabi agad niya kay Lola yung lahat ng mga nangyari. At maging si Lola ay kinabahan din daw noon. Kinuha agad ni Lolo yung kanyang itak at hinasa niya yon. Pinatibay din daw niya yung kanilang mga bintana at pinto. Lalo at gawa lang sa kawayan at pawid yung kanilang bahay. Noong hapon na, ay nabalitaan nga ni Lolo sa napadaang kababaryo. Nakababaryo rin daw nga nila yung nagmamay-ari ng kalabaw na kanilang nakitang wala ng buhay. At maging yung may-ari umano ay nagsasabi rin na aswang daw talaga yung gumawa ng bagay na yon. Ilang gabi ang nagdaan at wala namang nangyari, pero ayon kay Lolo Terio, ang mga ganong uri daw ng aswang ay malamang bago lang at kapag mga bagong aswang daw ay mas uhaw at mas walang kontrol sa kanilang pagkaaswang. Sigurado daw na gagawin ulit nun namang biktima kapag naghintay lang sila. Pero medyo nakampante naman daw si Lolo noon at baka totoo namang hindi na nga mauulit pa yung nangyari doon sa kalabaw. Hanggang isang gabi, nagpapahinga na daw si Lolo noon habang gising pa nga yung kanilang mga apo. Naglalaro daw yung dalawang apo nila noon sa may kusina. Mga pinsan ko po yung tinutukoy niya dito. Natawagin na lang nating Mariel at Jonah. Maliliit pa sila noon. Nang bigla daw sumigaw si Mariel noon dahil may kung ano daw itong nakita sa ilalim ng bahay. May silong kasi yung kanilang bahay
Takot daw ito. Kaya't nung sumigaw ito, ay agaran ngang napadilat si Lolo. Kahit parang patulog na raw sana ito noon. Agad naman daw na sinundan yung pagsigaw ni Mariel ng pagsigaw din ni Jonah. Sabay umiiyak na daw itong si Jonah. Kasabay ng lahat ng iyon, ay nakarinig si Lolo ng tunog na parang nawasak daw yung parte ng kanilang sahig. Gawa lang kasi yun sa kawayan. At medyo matagal na rin daw yun kaya't may mga parteng may mga butas na rin. Doon nga napabalikwas si Lolo pati na rin si Lola. Agad na kinuha ni Lolo yung kanyang itak. At paglabas nga nito ng kwarto nila, naabutan daw nito si Mariel na hinihila si Jonah. Ang isang paaraw ni Jonah ay nakalusot na doon sa may sahig na parang may humihila din dito mula doon sa ilalim. Nataranta nga si Lolo kaya't napatakbo na nga ito. Agad daw niyang narinig yung pag-angil ng kung anong nilalang doon sa ilalim ng bahay. Napasigaw nga siya at agaran niyang hinila yung kanyang apo. Nakita niya yung kamay na humihila sa ilalim kaya't nagawa daw niya yung tusukin gamit ng kanyang itak. Dahilan para mabitawan nga ng nilalang ang paa ng kanyang apo. Sinabihan daw agad niya si Lola noon na ilayo yung kanilang mga apo doon sa may kusina at isara nga yung pinto pagkalabas niya dahil yun nga yung kanyang gagawin. Lumabas nga raw si Lolo daladala yung kanyang itak at pagkalabas nito, isinara naman agad ni Lola yung pinto at bumalik na nga sila sa kwarto kasama yung mga apo nito. Inikutan naman daw agad ni Lolo yung aswang na yun pagkalabas nito. Nagpunta raw siya agad sa may likod ng bahay. Naririnig niya pa rin na naroon pa rin sa ilalim ng kanilang bahay yung nilalang. Kaya't yumuko daw siya noon para silipin yon at ilawan gamit yung kanyang flashlight. Nung gawin daw yun ni Lolo, bigla naman siyang sinunggaban ng nilalang. Nagpang-abot nga silang dalawa at gumulong-gulong pa sa mga damuhan. Doon na raw nabitawan ni Lolo yung kanyang itak. Habang nailawan naman ito yung nakakapangilabot na mukha ng nilalang na yon. Parang tao pa rin daw yung katawan pero yung mukha daw nito ay nakakapangilabot. Naglalaway daw at mapupula yung mga mata at meron ding mga pangil. Sinubukan niyang hampasin yung nilalang gamit yung kanyang flashlight. Dinudumog na raw kasi siya nun. At kahit nagawa niyang hampasin yon sa ulo, ay baliwala lang daw dito. Natigil lang daw si Lolo noong sinakal na nga raw siya ng nilalang. Napakahigpit daw ng pagkakasakal na wala ngang nagawa si Lolo kahit ano pang panlalaban ito. Unti-unti na raw na nandidilim yung paningin ni Lolo noon. Akala niya ay katapusan na nga niya dahil hindi na nga talaga siya makahinga. Parang mawawala na raw si Lolo ng malay nung may biglang sumunggab sa nilalang na nakapatong sa kanya. May dumating daw na kung anong nilalang. At dinumog nga raw nito yung isa pa na nakapatong kay Lolo. At nagpagulong-gulong din sila sa may damuhan habang nakawala naman si Lolo sa pagkakasakal sa kanya ng aswang. Parang dalawang nag-aaway daw na mga hayop yung naririnig ni Lolo noon. Nakikita niya yung lokasyon ng dalawa na parang nagdudumugan yung mga ito. Pero hindi nga niya gaanong maninag yung mga pangyayari lalo at madilim. Pilit niyang inaabot yung flashlight niya noon hanggang sa makuha ng araw niya ito. Nang makuha na nga niya yon, ay bigla rin daw na tumahimik. Nakarinig daw siya ng ungol na parang nalagutan ng hininga. Tapos ay bigla raw na tumahimik. Inilawan nga niya yung parteng yon habang sinusubukang bumangon. At nung gawin raw niya yon, ay nakita niya yung isang mukha na kilalang kilala niya habang nakahandusay naman daw sa damuhan yung isa pang katawan. Teryo, ikaw yung nagligtas sa akin? Tanong daw agad ni Lolo habang hawak-hawak pa rin yung kanyang leeg na hindi pa nga lubos na nakakabawi sa pagkakasakal sa kanya kanina. Nilapitan lang daw siya ni Lolo Teryo noon at sinabihang manahimik. Siya na raw yung bahala sa aswang na yon at bumalik na lang si Lolo sa loob ng bahay. Napagtanto na nga ni Lolo noon
na yung kanyang kaibigan ay isa rin palang aswang. Litong-lito daw si Lolo, pero ginawa niya pa rin yung sinabi sa kanya ni Lolo Terio at nagtiwala lang daw siya dito. Mga kalahating oras daw yung nagdaan ay may kumatok sa kanilang pinto. Si Lolo Terio. Nag-usap daw sila noon at inamin sa kanila ni Lolo Terio ang pagkatao nito. Isa nga itong aswang, pero hindi raw siya masama. Kaya pala ganoon na lang siya kasigurado na aswang nga yung may gawa doon sa kalabaw. Ayon pa dito, pinatay na raw nito yung umatake kila Lolo pero sana daw ay ilihim na lang nila yung lahat sa kanilang mga kababaryo. Huwag raw silang mag-alala at nagagawa niyang kontrolin yung kanyang pagkaaswang at ni minsan ay wala siyang biniktimang tao. Namumuhay rin daw siyang parang normal lang din na tao. Hindi siya inusgahan ni Lolo at Lola noon. Tinanggap siya ng mga ito at nangakong ilihim yung pagkatao nito. Nagpasalamat din daw sila dito dahil kung hindi nga ito dumating ay baka napatay na si Lolo ng aswang na yon. Magkaibigan pa rin daw silang matalik ni Lolo hanggang lumipat ng araw si Lolo Terio sa Mindanao upang makasama din yung mga apo at anak nito. Ang sabi nga ni Lolo, may mga bihirang pagkakataon daw talaga na may aswang na hindi naman masama. Sana ay napulutan nga ninyo ng aral yung kwentong ito at nagustuhan din ninyo sana. Dito ko na rin po ito tatapusin at paalam. Magandang gabi sa inyong lahat at sa ating butihing narrator. Ako nga po pala si Jovan at naninirahan dito sa Abuyog, Leyte. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo, Sir Dan, ay karanasan ko po mismo. Noong minsang naging marupok kami ng aking nobya, na tawagin po nating Roxanne, na naging asawa ko na rin po ngayon. Taong 1998, nang mangyari po ito, at ng mga panahong yon, ay mga binata at dalaga pa lamang po kami ng aking nobya na si Roxanne. Dala ng kahirapan ng aking pamilya. At may kaya sa buhay naman yung pamilya ng nobya ko. Kung kaya't ayaw sa akin ng mga magulang nitong si Roxanne. Dahil sa palihim kaming nakikita ng aking nobya, hindi katagalay na buntis ko po ito. Nung sabihin nga namin sa kanyang mga magulang na nagdadalang tao na nga itong si Roxanne, at nang malaman nga ng mga ito yung tungkol sa kanyang kalagayan, ay galit na galit po yung mga ito at pilit kaming pinaghihiwalay. Pero dahil sa mahal na mahal nga namin yung isa't isa at takot po kaming magkahiwalay, kung kaya't isang malaking pagpapasya yung aming ginawa. Tama po kayo nang narinig. Kahit sa pamagat din mismo. Isang malaking pagpapasya yung aming ginawa. Kahit na alam naming isusumpa ko ng pamilya ni Roxanne. Sa kadahilanang inaya ko po siyang magtanan. At pumayag naman po ito noon. Noon nga pong magtanan kami ni Roxanne, napadpad kami sa lugar ng Capiz. Liblib po yon at halos wala ng kabahayan. Bako-bako na rin po yung daanan. At kahit po magpahanggang ngayon, sa pagkakaalam ko ay wala pa rin pong halos signal doon sa lugar na aming napuntahan. Malayo na sa kabiasnan yung purok na aming napuntahan. Ngunit magkagayon pa man, ay okay lamang sa aming dalawa basta't wala pong makahanap sa amin. Yung mahalaga sa amin noon ay makapagsama kaming dalawa at wala nang makakapaghiwalay pa. May nakilala naman po kaming matandang lalaki na tawagin po nating Mang Osteng. Pinatuloy po nito kami sa bahay na kanyang tinitirhan. Dahil sa nag-iisa lamang po siyang naninirahan sapagkat wala na po yung kanyang mga anak at apo. Siyempre, hindi naman po ito agad-agad. Noong bagong salta po kami doon, mga unang buwan po namin, ay nangupahan nga po kami. Dahil meron naman po akong kabarkada noon na nagrekomenda na dito nga po kami pumunta. Hindi naman po kami basta na lang pumunta doon ng walang basehan at walang tumulong. May mga kakilala po kami at kabarkada na tumulong po sa amin kaya napadpad nga po kami sa lugar na ito.
Kaso nga lang, hindi rin po talaga namin kinaya dahil kaunting pera lang naman po yung aming dala. Kaya pasuko na po sana kami noon at hindi na po namin kayang mangupahan nung makilala po namin si Mang Osteng. Iniwan po namin yung bahay na nirekomenda lang naman po sa amin ng aming kakilala para doon mangupahan. Dahil wala po kaming pangbayad noon at wala pa rin naman po kaming trabaho. Mabuti na nga lang at meron pong tumulong sa amin. Yung mga anak nitong si Mang Osteng ay naroroon na sa bayan dahil doon na nga ito naninirahan. Kaya siguro pinatuloy rin kami ng matanda ng libre dahil naghahanap rin ito ng makakasama. Sa mga una't pangalawang linggo naming paninirahan doon sa kanyang tirahan, masaya naman po kaming dalawa ni Roxanne. Wala kaming naging problema dahil mabait po itong si Mang Osteng. Parang anak na rin po yung kanyang turing sa aming dalawa. Sinasama rin po ako nito kapag pumupunta siya sa bukid para magkopra. Nang sa ganoon ay meron nga akong kitain na pera. Lalo at sa paghahanap ko po ng trabaho doon ay wala rin talaga akong matinong mahanap. Kaya mas okay na rin po siguro yon. Kapag naman nakakauwi na kami ni Mang Osteng galing sa bukid, ay nakapagluto na rin ng pagkain nitong si Roxanne. At magpapahinga na lamang kaming dalawa ng matanda. Isang pagkakataon po noon, hindi kami umakyat ng bundok ni Mang Osteng. Gawa ng umuulan-ulan ng araw na iyon. Kapag ganun po kasi ay madulas po yung daanan. At baka madulas pa nga po kami. Kasalukuyang nagpapahinga kami noon ng nobya ko sa may balkonahe. Nang magsalita nga po itong si Roxanne. Bakit kaya hindi pumunta si Aling Daling ngayon? Wika pa nga po nito. Tumingin naman ako sa kanya at nagtanong kung sino nga ba itong si Aling Daling. Siya yung matandang palaging naglalako ng kakanin. Araw-araw yun na dumadaan dito ng ganitong oras eh. Kaya nga nagtataka ako kung bakit magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin ito dumadaan. Siguro dahil din maulan. Gustong gusto ko pa naman yung mga kakanin na binibenta ng matandang yon. Tugon pa nga sa akin ni Roxanne. Ganun ba? Baka maya-maya lang ay dadaan na yon. Medyo umaambon kasi kaya sigurado natagalan yung matandang naglalako ng kakanin na sinasabi mo. Wika ko naman sa kanya noon dahil hindi ko nga po kilala yung sinasabi nitong Aling Daling. Naisip ko kasi na baka naglilihi lamang itong nobya ko. Kaya't hinahanap-hanap nito ang nilalakong pagkain ng matanda. Nakita ko namang tumatangu-tangu lamang si Roxanne at panay yung pagtanaw sa labas ng bakuran. At makalipas nga po yung ilang minuto, ay hindi pa rin dumadaan yung matandang kanyang sinasabi. Nakita kong nayayamot na nga rin po ito sa kahihintay. Kaya naman sinabihan ko po siyang maglalakad-lakad ako at baka meron nga akong mahanap na nagbebenta ng kakanin. Baka kasi hanggang bungad ng purok lamang naglalako yung matandang sinasabi ni Roxanne dahil nga medyo masama yung panahon. Huwag ka nang sumama. Ako na lang yung maglalakad-lakad doon sa may bungad. Titignan ko doon kung naroon pa nga ba yung matandang naglalako ng kakanin. Wika ko naman sa kanya at ngumiti naman po ito at tumango. Makaraan lamang yung ilang minuto. Naglalakad-lakad na ako papunta sa may bungad ng purok noon. Medyo nakikilala naman ako ng mga tao roon sa purok. Dahil mga ilang buwan na nga rin po kami noon. Kaya't panatag na akong maglakad mag-isa. Nang makarating na nga ako sa may bungad ay sandali pa akong tumambay sa may labas ng bahay ni Mang Andoy. Naabutan ko kasi itong nagbubungkal ng lupang daluyan ng kanal. Kaya naman nakipagkwentuhan na muna ako. Makikita ko naman kung sakaling dadaan yung matandang maglalako ng kakanin. Dahil nasa may tabing daanan lang rin naman yung ginagawa ni Mang Andoy. Eka, mukhang may hinihintay ka yata. Sino ba yung hinihintay mo? Tanong pa nga po ni Mang Andoy sa akin noon. Ay naku Mang Andoy, mukhang naglilihi po kasi si Roxanne eh. Kanina lamang habang nagkukwentuhan kami,
Hinahanap niya ang matandang babaeng naglalako ng kakanin. Tugon ko naman po noon sa matanda. Napakunot noon naman po yung asawa ni Mang Andoy at nagtanong kung sino nga ba yung matandang tinutukoy kong naglalako ng kakanin. Nga po pala kapag nag-uusap po kami, magkahalo po yung Tagalog at yung salita nila. Dahil hindi pa nga po ako gaanong marunong sa kanilang lengguwahe. Kaya tinatagalog ko po kapag medyo may hindi po ako alam. At tinatagalog rin naman po nila ako kapag medyo hindi ako makaintindi. Pero tuloy po tayo. Naku, yari na. Baka mamaya yung tinutukoy ng asawa mo ay yung matandang bantog na aswang. Bulalas pa pong sambit ni Mang Andoy at nagkatinginan silang mag-asawa. Bantog na aswang ho? Tanong ko pa nga po noon. At magkakasunod namang tumango yung asawa ni Mang Andoy at nagwikang sa pagkakaalam niya ay isa lamang yung matandang babaeng naglalako ng kakanin sa kanilang lugar. At yun nga yung matandang bantog na aswang na naninirahan daw sa may karatig sityo. Nako iho, pagsabihan mo yung asawa mo na wag nang masyadong lumapit sa matandang yon. Wag din siyang bibili ng mga nilalako ng matanda. Mahirap na at baka mamaya ay may kung ano pang nilagay yung matandang yon sa kanyang nilalako. Wika pa nga ng asawa ni Mang Andoy. Nang mga sandaling yon po, Sir Dan, hindi ko na alam kung pakikinggan ko pa ba yung babala ng mag-asawa o hindi. Dahil sa totoo lang, simula pagkabata ay hindi talaga ako naniniwala sa mga usaping kababalaghan. Lalo na nga sa sinasabing aswang. Marahil ay nahulaan ng mag-asawang hindi ako masyadong naniniwala sa kanilang sinasabi. Kaya naman nagwika si Mang Andoy na wala naman raw mawawala kung maniniwala ako. Dahil para rin sa asawa ko yung kanilang sinasabi. Para hindi mapahiya yung mag-asawa ay tumango na lamang ako at nagpasalamat sa kanila. Sige ho, hindi na po ako bibili ng kakanin. Babanggitin ko na lamang po sa asawa ko yung inyong mga sinabi tungkol doon sa matandang bantog na aswang. Wika ko pa nga sa kanila. Mas mainam na yung nag-iingat iho, lalo na at dayo lamang kayong mag-asawa at buntis pa yung asawa mo. Wika pa nga ng asawa ni Mang Andoy. Sa totoo lang po kasi, ang pakilala sa amin ni Mang Osteng sa mga taga roon ay kaanak niya ako at asawa ko si Roxanne. Kahit po nung una ay nangupahan naman din kami doon, pinalusot na lang din po namin. Hindi niya sinabi sa kanilang nagtanan kami ni Roxanne. Sana nga lang mali yung hinala ko, pero malakas talaga yung kutob ko na siya yung matandang tinutukoy ng asawa mo. Wala naman kasing ibang naglalako rito ng kakanin eh, kundi yung matandang yun lang. Sa totoo lang wala rin gaanong bumibili dahil karamihan dito ay alam na nga rin yung tungkol sa matandang yon. Dagdag pang wika ng asawa ni Mang Andoy. At matapos nga po kaming makapagkwentuhan ay umuwi na nga rin ako at sinabi kay Roxanne yung tungkol sa mga sinabi ng mag-asawa. Hindi naman naniniwala ito, pero mariin ko po siyang sinabihang alang-alang sa aming magiging anak ay iwasan na lang nga niya yung matanda. Kahit naman kasi pareho kaming hindi naniniwala, ay may kung anong nasa likuran ng aking isipan na parang nagsasabi na totoo yung mga sinabi nila Mang Andoy. Mabuti na lamang po noon at nakumbinsi ko naman si Roxanne. Kaya't ng mga sumunod po na araw, sinabi nito sa akin na hindi na raw siya bumibili at iniiwasan na raw nito yung matanda. Hindi ko naman din alam dahil palagi nga kaming wala sa bahay, pero nagtiwala na lang din ako sa aking asawa. Hanggang sa isang gabi, nakaramdam ako ng pagkaihi noon at dahil nasa loob pa ng banyo si Roxanne, kung kaya't lumabas na lang ako ng bahay at sa gilid malapit sa may puno ay doon nga ako umihi. Habang umiihi na nga ako noon ay nakaramdam ako ng mahihinang kaluskos na para bang
may kung anumang hayop. Ang marahang gumagapang sa may talahiban malapit lamang sa aking kinaroroonan. Mabilis ko na nga ring tinapos yung ginagawa ko. At saktong pagkasara ko nga ng zipper ko, ay nabigla ko't bahagyang napatras sa kadahilan ng meron akong natanaw na figura ng isang matandang babaeng nakatayo. At nakakakilabot yung kaanyuan na babalasik na nakatitig sa gawi ko. Napamura pa nga ako nang makita kong dahan-dahan yung naglalakad, na medyo kakaiba rin po yung paraan nito ng paglalakad. Dahil parang nanginginig-nginig po yon. At nakikita ko po yon, Sir Dan, dahil sa liwanag ng buwan ng gabing yon. Nakaramdam na ako ng takot at napatanong sa sarili na hindi kaya yun yung sinasabi sa akin ni Mang Andoy na aswang. Baka totoo nga talagang may aswang. Mukhang ito na nga yung sinasabi nila. Wika ko pa nga po noon sa aking sarili. At bago pa man tuluyang makalapit sa akin yung nilalang, ay narinig ko pong sumigaw noon si Mang Osteng. Iyo, ano bang tinatanga-tanga mo dyan? Tumakbo ka na at pumasok ka rito. Wala kang laban kung sakaling dumugin ka man ng nilalang na yan. Sigaw pa nga po noon ni Mang Osteng. Matapos ko nga pong marinig yon, tsaka pa lamang ako natauhan at mabilis nang tumakbo pabalik sa loob ng bahay. At saktong pagkatalikod ay nakarinig na ako ng malakas na tungal na talagang aaminin ko po, Sir Dan, sa kalalaki kong tao ay dinapuan po ako ng kilabot sa aking katawan. Nagtaasan yung aking mga balahibo at nararamdaman kong nangangatog yung aking mga tuhod. Hayop kang aswang ka. Ilalakit ang animal ka. Umuwi ka na sa inyo kung ayaw mong papuntahan kita bukas at idadamay ko pa yung buong pamilya mo. Ipangangalandakan ko sa buong baryo kung anong klase ka. Pananakot na sigaw pa nga po noon ni Mang Osteng. Sabay hampas sa pader ng buntot ng pagi na kanyang hawak-hawak. Hindi naman natinag yung nilalang dahil noong makapasok na nga ako sa loob ng bahay at lingunin ko yung nilalang na humahabol sa akin. Nakita kong isa na nga po yung nakakatakot na aso na napakapayat at nakamulagat po yung mga mata na halos lumuwa na at kitang-kita yung mga ugat. Mura ng mura noon si Mang Osteng. At walang tigil na hinahampas-hampas po nito yung dingding ng buntot ng pagi upang sana'y itaboy yung aswang na yon. Ano? Matapang ka? Halika at lumapit ka dito. At nang makita mo yung hinahanap mong animal ka. Sigaw pa nga po nito. At nung makita kong akmang susugod na po papalapit yung nilalang na yon, mabilis na nga pong hinugot ni Mang Osteng yung kanyang itak na kanina niya pa palang hawak-hawak sa kanyang kabilang kamay. Sige, lumapit kang animal ka. Sisiguraduhin ko sa iyong tatagpasin ko yung ulo mo. Magkakamatayan akong magkakamatayan dahil hindi ako papayag na meron kang mabiktimang hayop ka. Galit na sigaw at panghahamon pa ni Mang Osteng. Mabilis nang lumabas ng bahay noon si Mang Osteng, kaya't sumigaw na nga rin ako kay Roxanne at sinabihang magsara na siya ng pintuan bago nga ako sumunod kay Mang Osteng. Nag-aalala po kasi ako noon na baka mapano yung matanda. At nang makalabas na nga rin po yung matanda, nakita ko namang kumaripas po ng takbo palayo yung nilalang na yon. Sinundan pa nga po yun ng Mang Osteng papunta sa may likuran ng bahay. Sandali lang po, Mang Osteng. Hintayin niyo po ako. Sigaw ko pa nga po noon sa matanda. At mabilis rin akong humabol dito. Nang maabutan ko nga po siya, mabilis na rin niyang inabot sa akin yung buntot ng pagi at nagsabing hambalusin ko umano.
yung aswang na yon kung sakasakali mang lumapit yon. Dahil nga sa napakabilis kumilos ng nilalang na yon, kung kaya't hindi na po namin yun naabutan pa, tuluyan na nga po yung nakatakas. Sigaw naman ang sigaw si Mang Osting. At nagsabing wag na wag umanong magpapakita sa kanya yung aswang na yon. Dahil hindi raw siya magdadalawang isip na sugurin ito sa kanyang bahay at kakalad ka rin papunta sa kalsada. At ipagkakalat kung ano nga ba yung lihim nito. Isang nakakakilabot na huni yung aming narinig noon at malakas na pagaspas ng mga pakpak papalayo. Makaraan lamang po yung ilang minuto. Sinabihan na nga po ko ni Mang Osting na bumalik na raw kami sa bahay. Nang makabalik na nga po kami sa loob, naglagay si Mang Osting ng nakabalot na asin sa may pintuan at bintana. At pagkatapos, nagpausok na rin po ito ng goma. Pinayuhan niya rin po ako na palagi kong gawin yon, o di kaya ay dahon naman ng bayabas tuwing sasapit daw yung gabi. Kinabukasan naman po noon, nagpasama sa akin si Mang Osting doon sa kabilang sityo at pinuntahan nga po namin yung matandang naglalako ng kakanin dahil nalaman na pala nito mula kay Mang Andoy yung tungkol sa aming napag-usapan. Noon ngang naroon na kami, hindi humarap sa amin yung matanda. Nagtatago lamang po yun sa loob ng kanilang bahay. At yung asawa po nito, yung humaharap sa amin. At panay po yung paghingi ng tawad kung sakali mang nakapirwisyo daw yung kanyang asawa. Pinagbanta naman po ito ni Mang Osting na kapag naulit pa po yun yung kanyang ginawa, ay sisiguraduhin daw niyang meron itong kalalagyan. Ay sisiguraduhin daw niyang may kalalagyan ito. Matapos nga po yung pangyayaring yon, wala nang kababalaghan kaming nararamdaman. Naipanganak naman po ni Roxanne ng maayos yung aming panganay. At makalipas naman po yung ilang taon, napagpasyahan na po namin ni Roxanne na magpakita na sa mga magulang nito para hingin ng formal. Dahil baka naghilom na rin yung alita namin. At para hingi na rin ng formal yung kamay nito dahil pakakasalan ko na nga rin po yung kanilang anak. Kaya nilisa na rin po namin yung lugar nila Mang Osting. Pero grabing pasalamat po yung aming ginawa noon dahil sa kabutihan po sa amin ng matanda. Hinding-hindi po namin ito makakalimutan. Grabe rin po kasi yung kabutihang pinakita sa amin ng matanda na hinding-hindi talaga namin malilimutan. Dito ko na rin po tatapusin yung kwento kong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat at sana'y mag-iingat. Magandang araw po sa inyo, Sir Dan. Pati na rin sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Tawagin niyo ako sa pangalang Aida ng probinsya ng Masbate. Nangyari po ito noong ako ay mga nasa 16 na taong gulang pa lamang. Mga dekada 80 po nang mangyari ito. Nakatira pa kami noon sa may pagkaliblibre na baryo sa Masbate. Hindi pa po abot ng linya ng kuryente at konti pa lang yung mga naninirahan sa baryo. Buwan yata ng Mayo ito kung hindi ako nagkakamali. Basta't wala pong pasok noon. Tuwing Sabado, tinutulungan ko yung nanay ko sa paglalaba sa may ilog. Isang Sabado nga po noon, naglalaba na kami ni nanay sa may ilog nang biglang dumating si Aling Helen. Bit-bit din yung batsa dahil maglalaba rin po ito doon. Itong si Aling Helen ay medyo malapit lang yung bahay sa amin, kaya close rin po talaga kami nito. Lalo na at ninang din po siya ng aking kapatid. Nagtanong ito agad kay nanay pagdating niya. "Mare, may narinig ba kayong ingay kagabi? Parang may nagwawala na parang hayop na nakatali. Basta kakaiba. Mga hating gabi na rin yun eh." Tumitigil-tigil. Tapos maya-maya, muli na naman naming naririnig ng asawa ko. Wika pa nga po nito.
Wala naman kaming narinig, Mare. Ikaw ba, anak? May narinig ka ba kagabi? Tanong pa nga ng nanay ko sa akin. Wala rin, Nay eh. Mahimbing rin yata yung tulog ko kagabi. Wika ko naman. Siguro dahil mas malapit kami sa pinanggagalingan ng tunog na aming naririnig. Parang doon ang gagaling sa pinakadulong parte ng baryo natin eh. Wika pa ulit ni Aling Helen. Yung kila Maring Mila lang naman yung bahay doon banda eh. Baka narinig rin nila yon kung doon nga nang gagaling. Wika naman ng nanay ko. Sabay tingin sa akin. Lalo at yung anak nga na babae ni Aling Mila ay matalik kong kaibigan. Si Jenny. Hindi tunay na pangalan. Malamang narinig nga nila yon. Baka nga alam pa nila kung ano nga ba yung naglilikha ng ingay na yon eh. Parang hayop na nauulol. Muli pang sabi ni Aling Helen. Bali yung posisyon po kasi ng mga bahay namin kapag doon ka papunta sa pinakadulo ng baryo. Yung bahay muna namin yung unang matadaanan. Tapos sa hindi kalayuan ay kila Aling Helen. At ang bahay naman nila Aling Mila yung nasa pinakadulo. Medyo may kalayuan na po yung agwat ng bahay nila Aling Helen at Aling Mila. Lalo at medyo masukal na nga po sa parte ng kinatatayuan ng bahay nila Aling Mila. Pero madalas din po akong mapadpad doon. Dahil magkaibigan nga kami ng anak ni Aling Mila na si Jenny. Sandali na kaming natahimik noon. Bago muling nagwika si Aling Helen. Alam nyo, hindi lang yun yung unang gabi na nakarinig kami ng ingay na nagmumula doon. Ayoko sanang sabihin to, Mare, pero nagsisimula na kaming magtaka at magduda, ila Mila. Parang merong nagwawalang hayop sa kanilang bahay kung minsan na hindi namin maintindihan. Isa pa, napapansin kong bihira na lang kung lumabas ng bahay itong si Mila. Mukhang nagkakaproblema na mas nagpapadagdag ng aming pagdududa ng aking asawa. Wika pa nga po nito. Ano ba kasing tinutumbok mo, Aling Helen? Tanong ko naman noon na medyo naiirita dahil parang may hindi magandang pahiwatig si Aling Helen sa kanyang tono. Wala. Kalimutan na lang ninyo. Baka masyado lang kaming nag-iisip ng kung ano-ano. Kalimutan na natin at iba na lamang yung ating pag-usapan. Wika na lang nito na parang hindi na nga naging komportable sa pagpapatuloy ng kanyang nais tumbukin patungkol kila Aling Mila. Bilang 16 na taong gulang na rin po noon, kahit papano ay naiintindihan ko naman yung ibig nitong sabihin. Halatang sinasabi niya na merong nililihim sa amin sila Aling Mila. Pero nung sandaling yon, wala akong pinaniniwalaan at hindi rin talaga sumagi sa isip ko yung kung anumang masamang bagay. Kaya hindi ko naman yon masyadong pinapasok sa utak ko. Nung sumunod na araw, mga bandang 4:00 siguro ng hapon, nung magpaalam ako kay nanay na pupunta muna sa bahay ng kaibigan kong si Jenny. Medyo matagal na kasi akong hindi nakapunta sa kanila noon. Mga ilang araw na rin. At napansin kong parang hindi rin lumalabas ng bahay si Jenny nitong mga nakaraan. Mga 10 minutong lakaran lamang at mararating na ang kanilang bahay. At nung naroon na nga ako, agad kong nakita si Jenny sa may bintana nila. Nakatanaw sa malayo na parang malalim yung iniisip. Kaya agad ko nga siyang tinawag at kinawayan. Napangiti naman ito sa akin. Tapos agad na lumabas ng kanilang bahay. Pagkalabas nga po ni Jenny, agad ko ring napansin yung kanyang mga mata. Ang laki po ng kanyang eyebags noon na parang walang maayos na tulog. Okay ka lang ba, Jenny? Nakakatulog ka ba? Mukha kang hindi nakatulog ng ilang araw ah.
Hindi ka naman ganyan nung huling nagkausap tayo nung pumunta ako dito eh. Wika ko pa nga po noon. At agad ko ring naalala yung nabanggit ni Aling Helen na ingay na kanilang naririnig dito banda kila Jenny. Wala naman, medyo hindi lang maganda yung tulog ko nitong mga nakaraang araw dahil sumasakit yung ngipin ko eh. Sabi lamang po nito. Tatanungin ko na sana ito tungkol sa ingay na naririnig nila Aling Helen, pero bigla pong lumabas noon si Aling Mila. Ang mga mata nito pareho din po kay Jenny. Nahalata ko rin kagad. May nangyayari sa kanilang bahay, kaya hindi sila nakakatulog. Sigurado ako doon. Andito ka pala, Iha. Gusto mo bang ipagtimpla ko kayo ng kape? Tanong pa nga po nito, pero mabilis na nagsalita si Jenny. Wag na, Nay. Kaya na po namin yan. Ako na po yung bahala. Bumalik na lang po kayo sa kwarto at magpahinga. Wika pa ni Jenny. Doon ko na nga rin napansin na mukhang merong sakit at nanghihina si Aling Mila. Nakasuot rin po ito ng damit na mahaba, yung mga manggas. Parang nilalamig o baka may tinatago. Pumasok kami sa kanilang bahay at pinagtimpla nga ako ng kape ni Jenny. Sanay naman ako sa kanilang bahay, kaya nagpaalam din akong iinom muna ng tubig. Nakakuha na ako ng tubig nang mapansin kong merong kadena sa may labas ng kwarto ng kanyang mga magulang na pumukaw agad ng aking pansin. Nanlaki yung mata ko noon at bigla nga rin akong nagtaka nang makita ko po yon. Pero hindi yung mismong kadena yung dahilan, kundi yung mga bahid ng dugo sa kadenang yon. Hindi ko napigilan yung sarili ko noon. Ano yan, Jenny? Bakit may mga bahid ng dugo? Tanong ko pa nga po noon. Nataranta naman si Jenny noon at agad niyang niligpit ang kadena. Ang tatay naman niya ay lumabas rin ng kwarto at nagmadaling kinuha yon. Ang sabi nito, natuluan lang daw marahil ng dugo ng manok nung meron daw siyang kinatay nung umaga. Nasa labas daw kasi yung kadenang yon at baka hindi lang daw niya napansin yung dugo roon nung pinasok niya yung kadena sa loob ng kanilang bahay. Pero yung mukha ni Jenny noon, iba yung pinapahiwatig eh. Natakot ito na hindi ko maintindihan, pero binaliwala namin yon. Hindi ko na rin gaanong inisip pa, lalo at halatang hindi sila komportable sa mga tanong ko. Nagkape lang kami noon at nag-usap ng nag-usap. Kahit iba na yung mga pinag-uusapan namin ni Jenny, halatang balisa po ito na merong bumabagabag sa kanyang utak. Jenny, kung may problema kayo, sabihin nyo lang sa akin ha. Wika ko pa nga po sa kanya noon. Ngumiti lamang si Jenny at sinabing ayos lang naman daw sila. Hanggang sa hindi namin namalayan yung oras at mag-alas 6 na pala noon ng gabi. Ayoko pa sanang umuwi noon dahil sanay naman akong umuwi kahit medyo madilim na. Pero pinipilit ako ni Jenny na umuwi. Nakaupo kami noon sa may labas ng kanilang bahay, pero tingin siya ng tingin sa loob ng bahay nila at paulit-ulit niyang sinasabi na umuwi na umano ako bago pa dumilim. Kaya umuwi na lang ako noon. Nagpaalam ako sa kanyang mga magulang, pero yung tatay lamang nito yung sumagot. Mag-ingat daw ako, sabi nito. Pagka-uwi ko nga sa bahay namin, hindi mawala-wala sa isip ko yon na mag-aalas 11 na yata ng gabi at hindi pa rin ako nakakatulog sa kakaisip. Hanggang sa biglang may narinig akong kumatok sa aming pinto. Nakiramdam muna ako noon, tapos biglang merong nagtawag. Boses ni Jenny.
at umiiyak po yun. Napabalikwas ako sa higaan ko dahil ano namang ginagawa ng kaibigan ko doon sa ganong oras. "Jenny, ikaw ba yan?" Tanong ko agad paglabas ko ng kwarto. At sumagot naman po ito ng oo. Kaya agad ko nga rin binuksan yung pinto. Lumabas rin agad yung mga magulang ko. Doon na nga sinabi ni Jenny sa amin na kailangan daw nila ng tulong. Nagwawala daw kasi yung kanyang nanay. Parang hayop daw itong naglalaway. Dahil nagiging aswang na raw ito. Kailangan daw nila ng tulong para dalhin sa albularyo. Sa sunod pa raw na araw dapat nila dadalhin. Gaya nga ng sabi ng albularyong pinagdala nila nung una. Pero mukhang hindi na raw makakapaghintay yon. Kinilabutan ako agad pero niyakap ko si Jenny noon. Nagboluntaryo agad yung tatay ko at pati na rin yung kuya ko na nagising na rin noon na sumama. At syempre, nagpumilit rin po akong sumama noon. Hindi raw sila Aling Helen yung hininga ng tulong ni Jenny dahil mas may tiwala raw ito sa amin. Kaya dito nga siya dumiretso kahit una niyang madadaanan yung bahay nila Aling Helen. Nagmamadali na kami noon na pumunta sa kanila. At pagdating nga namin doon, dinatnan namin yung nanay ni Jenny sa kanilang kwarto. Nakakadena po yun. At nagwawala na parang hayop. Binusala na rin po yung bunganga nun. Pero dinig na dinig pa rin yung pag-angil na ginagawa nito. Gulat na gulat ako noon. Nanlilisik na po yung mga mata ni Aling Mila. At naglalaway talaga yon kahit nakabusal yung kanyang mga bibig. At kahit nakatali na nga yung bunganga, bahagya pa ring nakikita ang kanyang mga pangil. Nagdurugo na rin yung kanyang bibig. At yung mga mata talaga, hindi po talaga yung normal, Sir Dan. Kahit yung asawa nito na si Mang Rogelio, umiiyak na rin po noon. Doon ko na nga napagtanto na baka yun yung ingay na naririnig nila Aling Helen. Lalo na at kung minsan daw ay nagagawa raw nitong tanggalin yung nakatali sa kanyang bunganga. Grabe yung kilabot na naramdaman ko noon. Ilang di pa lamang yung distansya ko sa isang aswang na noon ay parang hayop nang nawala sa kanyang sarili. Tuwing tinitignan ako ni Aling Mila, nang hihina po ako sa takot noon. Merong motor sila Jenny pero hindi kaya ni Mang Rogelio. Kung siya lamang mag-isa yung dadala kay Aling Mila sa albularyo, dapat meron pang isa na merong sapat na lakas para pigilan si Aling Mila kung sakaling magpumiglas po ito habang nakaangkas sa motor. Kaya nga humingi ng tulong sa amin si Jenny. Nagboluntaryo naman noon yung tatay ko. Tinali nila yung kamay ni Aling Mila. Sinigurado yung busal sa kanyang bibig. At nilagyan muna nila ng talukbong yung ulo nito. Si Mang Rogelio yung magmamaneho. At yung tatay ko naman yung aalalay sa likod. Mabuti na lang at gabi naman kaya wala namang makakapansin sa kanila sa daan papunta sa kabilang baryo kung nasaan nga yung albularyo. Bahagya pa ring nagpupumiglas si Aling Mila nung una. Pero nung huli ay halata rin pong nanghihina na rin ito na parang unti-unti na ring hindi na kinakaya ng kanyang katawan. Lalo na at bukod sa ilang oras na rin po itong nagpupumiglas, ay hindi pa naman ito ganap talagang aswang dahil ayon sa napag-alaman namin, hindi pa raw ito nakakain ng laman. Yun daw kasi yung sabi ng albularyo na iwasan nila, kaya kinakadena na lamang nila si Aling Mila. At yung mga pinapakain lang daw nila ay karne ng hayop na niluto na para hindi makaapekto sa nangyayari dito. Nakatali na po ito noon at hinahawakan siya ng maigi ni tatay para hindi na ito makapagpumiglas pa. Umalis na rin sila agad sakay ng motor.
Hinabukasan na rin po noon nakauwi yung tatay ko pati si Mang Rogelio. Si Aling Mila naman ay naiwan doon sa bahay ng albularyo. Ang sabi ni tatay, hindi pa raw ito nagigising kaya kukuha lang daw ng damit pang palit si Mang Rogelio at babalik rin doon agad. Kahit si tatay walang tulog noon, tumulong daw kasi siya sa pagpigil kay Aling Mila sa pagpupumiglas nung ginagamot na raw siya ng albularyo. Nagwala daw itong parang hayop nung pinapaluwa ng albularyo yung tinanim na binhi sa kanyang katawan. Kinikilabutan pa rin si tatay noon. Totoo daw pala talaga. Nakita raw niyang nagsuka si Aling Mila ng kulay itim na malagkit na bagay na gumagalaw-galaw pa. Sinunog daw yun ng albularyo. Pero bago daw yun nangyari, katakot-takot na pasakit yung naranasan ni Aling Mila sa prosesong yon. Akala nga raw ni tatay mamamatay si Aling Mila. Sa pilitan na raw talaga kasing pinapaluwa pero kinaya naman daw nito. Ang sabi daw ng albularyo, kung nakakain na raw ng laman si Aling Mila, baka hindi raw nito kinaya. Buti at wala pa. Hapon nga po ng parehong araw na iyon, dumaan yung mag-asawa sa bahay namin nung pag-uwi nila. Naroroon din po si Jenny. Hinang-hina pa noon si Aling Mila. Pero sa awa ng nasa itas ay nagamot na rin naman daw ito. Grabe yung pasasalamat nila sa amin noon sa tulong namin sa kanila. Masaya kaming lahat noon na nagamot naman po si Aling Mila. Yun naman din kasi yung pinagdasal namin. Pero nag-iwan sa aming lahat yon ng lagim na hindi namin malilimot. Dito ko natatapusin ito. Salamat sa pagkakataong may bahagi ito. At paalam. Shoutout nga po pala sa mga taong ito kay Susan Tiad, Sadboy Gaming, Teresa de Borja, Julio Mercado, Michelle Lalagos, Sonia S, Liz Liman, Maribel Domingo, Maria Cristina Valdivit, Catherine Tiris Pardilla, Joseph Lanza, Art Summers, Ryan Joseph Calyado Robles, Levi Blanca Flor, Junray Teves, Hazel Fiesta, Justin Pasigna, Christian Mejia, Jihani Christopher Kent E, Dave Gumban, Nathaniel Santo Tomas, Marieta Chodoro, Paula Miranda, Margaret Ancheta, Charlie Robera, Michelle Cedron, Jonah Tison, Vincent Colobong, Noemi Palye, Maureen Ingson, Regan Macheco, Arlene Besa, Mary Arcelar, Wena Lastimoso, Cristaling Dominic, Shandy Ken Belenson, Ray Ryan Remis, Janabit Paulbe, Glessy Bothwell, Eric Bargayo, Nil Panis, Jenema Luwig, Wele John Caracas, Vera Cludiel Clamiano, Luz Bagsik, Adelaida Blackman, Danny Gamboa, Jenny May Vison, Jericho Carl, Christopher Gatchalian, Teresita Cerone, Rahaisa de Mesa, Marivic Gallego, Franz Del Yomes, Georgie Ann Fraico, Norly Jane Fabila, Maymay Mission, April Joy Palek, Armel Sawadhaan, Cynthia Pascual, Janet Tarife, Jans Brosola, Gladys Pactauin, Rica Peralta, Daryl Indea, Nalia Quince Evangelista, Noreen Kaisa Bantilano, Jopet Blanake, Filipina Palsario, Jessel Milibuon, Edward Amistad, Monra Borromeo, Daisy Ramos, Raislyn Estrada Dulay, Rinlove Cats, Yani Lee, John Reniel Sakate, Akim Sandra Santos, Vincent Romarate, Lady Warrior, May Makawili, Eva Panes Yanson, Georgia Yambao, Roel Murillo, Marcelina Hore, Hazel Gumban, Lizelle Los Baños, Cabrads Vlog, Imelda Reyes, Good Vibes, Arnie Adventure Vlog, Ping Robles, Matamis Mahaba Masarap, Justin Harris, Stanley Saladas, BJ Imos, Sheila May Madero, James Armada, Rexy Ann, Yani Lee, Cherry Mukbang ASMR Channel, Kerjay Panlake,
Dancy Grace, Darling Tugado. Shoutout po sa inyo at salamat. Itago mo na lang ako sa pangalang Mando. Kasalukuyang nagtatrabaho dito sa Makati at matagal mo na ring tagapakinig. Taong 2010 ay nakatanggap ako ng tawag mula sa aking tiyahin na taga Norte, parteng Ilocos. At ayon dito ay tinamaan daw ng malubhang sakit yung aking kapatid na tawagin na lang po nating Kyle. Sa murang edad po naming magkapatid ay ulila na po kaming lubos dahil sa hindi inaasahang aksidente na kumitil sa buhay ng aming mga magulang. Bali itong tita ko na tawagin po nating Jerona, na kapatid nga ng tatay ko yung tumayo bilang mga magulang sa amin. Kaya malaki po yung utang na loob namin dito, pati na rin kay Tito Obeng na asawa nga po nito. Matapos akong makagraduate ay natanggap nga ako sa isang kilalang kumpanya at nagtrabaho sa Maynila, habang si Kyle naman ay naiwan sa poder ni Tito at Tita dahil nag-aaral pa rin po siya ng mga panahong yon. Ura-uradang akong nag-file ng leave noon nang sabihin sa akin ni Tita Jerona na baka hindi na nga magtagal itong si Kyle dahil sa sobrang lubha ng sakit nito. Kaya ganoon na lamang yung aking matinding pag-aalala upang umuwi sa aming probinsya. Kahit hindi pa nga naaprubahan yung leave ko noon, ay umuwi na nga ako pa Ilocos dahil valid naman yung reason ko at panigurado kong maiintindihan yun ng kumpanya. Naguguluhan man ako sa tunay na sitwasyon ni Kyle at kung paano nga niya nakuha yung misteryosong sakit, ay pinilit ko na muna na pakalmahin yung sarili ko hanggat hindi ko pa nga alam yung ibang detalye sa kung ano man yung kalagayan nito. Mabuti na lamang at mabilis na nga yung transportasyon sa kasalukuyan. Dahil kahit liblib nga tago yung bayan kung saan nakatira itong si Tita, ay madali ko lang itong narating. Mula sa pinakaarko ng munti naming barangay ay nakita ko roon yung mga dati kong kababata at mga kakilala. Binati nga nila ako noon at kinakamusta. Nasabi rin sa akin ng ilang kaibigan na may malubhangang sakit itong si Kyle, kaya't hindi nga ito nakakalabas ng bahay. Napayuko na lamang ako nung magtanong nga sila sa kalagayan ng nakababata kong kapatid at dali-daling umalis pa uwi ng bahay ni Tita. Nung naroon ako sa may tapat ng gate ay may tila mabaho kong nasamyo. Sinipat ko pa nga kung saan ba nagmumula yung mabahong amoy na yon, na para bang merong nabubulok, ngunit dahil limitado lamang yung nadudungaw ko ay hindi ko na lang ito hinanap at hinayaan ko na lang yung mabahong amoy na yon. Maya-maya lang ay lumabas na rin si Tito Obeng upang pagbuksan nga ako ng pinto. Tuwang-tuwa sila sa akin ni Tita dahil malaki na raw yung ikinainam na aking pangangatawan mula nang magtrabaho nga ako sa Maynila. Matapos kong maibaba yung aking dalang gamit ay pinakiusapan ko si Tita na kung maaari ay samahan nga nila ako ni Tito sa kwarto ng nakababata kong kapatid. At kanila naman po itong ginawa. Muntik na akong mahimatay nung makita ko yung sitwasyon na kinasasadlakan ng aking kapatid. Parang butot balat na po ito nang makita ko. At malayong malayo na nga yung itsura niya yon sa dati niyang pangangatawan. Dahil sa nakita ko nga yung kalagayan niya ay dahan-dahang tumulo sa aking mga mata yung luha. Luha ng awa dahil sa sitwasyong nakikita ko. Dahil syempre mahal na mahal ko naman yung kapatid ko. Kaya naman napatakbo nga akong niyakap yung pinakamamahal kong kapatid. Nung magkaroon nga siya ng malay noon, ay gano'n na lamang yung tuwa nito nang makita ko. Napaiyak na rin po ito noon dahil sa hindi niya inaasahan na biglaan nga akong umuwi. Malayo pa yung Disyembre, kuya. Bakit narito ka na? Mahina pa niyang bulong sa akin noon pero maayos pa naman po itong nakakapagsalita. Lalong bumuhos yung mga luha ko nang
marinig ko yung mga sinabi nito. Nang mapahupa ko nga yung aking pangungulila, ay nagkwentuhan kami nung mga panahong yon tungkol sa kung ano-anong mga kwento bago nga nangyari yung lahat ng ito. Siyempre kasama na rin po doon yung lahat ng aming mga pinapangarap. Marami pa sana akong sasabihin sa kanya noon, pero dahil limitado lamang yung lakas nito, ay mabilis nga itong nanghina at nakatulog habang nagkukwento ako sa kanya. Nang makatulog na nga ito ay kinausap ko nga yung tita at tito ko upang alamin kung ano ba talagang tunay na nangyayari sa aking kapatid. At ayon kay tita, nung nakaraang buwan lamang daw ay nagkaroon sila ng salo-salo ng kanyang mga kaibigan doon sa kabilang bayan. Liblib daw yung lugar na ito. Mas liblib pa raw dito sa aming barangay. Mapuno raw at talagang medyo kakaiba yung lugar na kanilang pinuntahan. Dumalo raw ito sa karawan ng isang matalik na kaibigan. At dahil kampante naman daw sila ay pinayagan nga nila itong kapatid ko. Nang mga sumunod na araw nang makauwi na nga yung makasama nilang nagpunta doon sa kabilang bayan, ay meron daw napansin si tita at tito na tila may mali yata sa kapatid ko. Ngunit hindi lang daw sila sigurado kung ano nga ba yon. Kaya naman pinagsawalang bahala pa raw nila noong una. Sa mga sumunod na araw daw ay napansin nga raw ni tito ang biglaang pangangayayat ni Kyle. Hindi naman daw nila alam kung bakit nagkakaganon yung kapatid ko. Wala naman daw kasing nagbago sa pagkain nito at mga kinakain. Sa katunayan ay talagang marami pang araw ito kumain nung una. At inuubos naman daw niya yung kanin nito. Gamit nga raw yung perang pinapadala ko kada buwan, ay ipinacheck nga nila itong si Kyle sa mga espesyalista. Ngunit lahat ng kanilang napagpasurian ay isa lamang daw yung sinasabi. Wala naman daw silang nakikitang sakit nito. Negative naman daw yung lahat ng mga resulta. At talagang wala raw nakikitang problema sa mga test na ginagawa dito. Kaya naman hinayaan na lang rin daw nila ito at iniisip na baka normal lang talaga yung ganon. Nagpareseta lang daw sila ng mga vitamins noon na palagi naman daw nitong iniinom. Hanggang sa meron ngang nakapagsabi sa kanila, subukan yung ipaalbularyo. Baka hindi doktor yung kailangan ng pamangkin mo. Saad pa nga raw ng isang nakapagsabi kay tito na nakasabayan nga raw nila sa pagpapacheck up noon. Bagaman may punto nga yung babaeng nagsabi sa kanya, ay hindi daw nila ginawa yon dahil hindi nga sila naniniwala sa mga ganong kababalaghan. Sa paglipas ng ilan pang mga araw, ay patuloy yung pangangayayat at panghihina ni Kyle na talaga namang nakapagtataka. Kaya naman naging tampulan nga ito ng mga usap-usapan sa aming lugar. May ilang mga chismis noon na baka kinukulam daw ito dahil baka may naatrasong kakilala, kaya nga raw siya pinahihirapan sa pamamagitan ng hindi matukoy na sakit. Naging bingi at pipi nga sila tito at tita noon sa mga ganong kwento at pinabulaanan nga nila yung mga chismis ng kanilang mga kapitbahay na talaga namang medyo lumalaganap ng araw doon na meron ngang weirdong sakit itong kapatid ko. Sa pagkakatanda ko ay mga 3 araw na akong nag-aalaga kay Kyle noon nang may bagay akong napansin sa kanyang katawan. Isang araw kasi habang pinapaliguan ko siya ay napakunot nga ako ng noon nang makita ko yung ilang piraso ng maliliit na pantal na kulay pula sa may gawing tagiliran nito. Kaya naman na-curious nga ako noon kung saan ba niya nakuha yung mga ganon. Buong akala ko nung una ay may mga surot sa higaan nito. Kaya naman nung araw din na yon ay kinalkal ko nga yung kama niya upang makasiguro na walang kung ano roon. Ganoon na lamang yung gulat ko nang aking iangat yung mismong kutsyon ng kanyang kama nang makita ko nga yung napakaraming mga patse-patse ng mga dugo na wala naman dapat doon. Tinawag ko yung tita at tito ko noon upang maging sila ay makita kung ano ba yung mga pulang yon. Tatawagin ko dapat yung tita at tito ko noon upang makita rin nila yon. Pero nakapagdesisyon ako noon na hindi ko na lang muna sasabihin sa kanila upang hindi na nga muna sila mag-alala. Mula nang makita ko yung mga misteryosong pantal sa katawan ni Kyle ay tila ba hindi na nga ako tumigil sa pagtuklas kung ano ba yung may gawa nun. Kinagabihan ng araw din na yon
ay minabuti kong doon na nga sa kwarto ni Kyle matulog upang mabantayan ko nga ito ng maigi. Bandang 10 PM nang may marinig akong ingay mula sa bubungan ng aming bahay. Napangiti na lang ako nung una at inisip na baka pusa lamang yung may gawa nun. Pero noong mapagtanto ko na tila ba naghihinay-hinay sa paglalakad yung kung sino mang nasa ibabaw, ay dito na nga ako nagsimulang magduda kung hayop pa rin ba yung nasa bubungan. Ilan pang saglit ay naramdaman kong tila muling naglalakad yung nilalang. At katakatakang pumwesto nga ito sa may bandang katapat ng higaan ni Kyle. Nung tumigil ito sa paggalaw, ay ganoon na lamang yung takot at gulat ko nang makita ko at marinig na biglang humalinghing si Kyle at dahan-dahang gumalaw na tila ba may gumugulo sa kanyang pagtulog. Dali-dali nga akong lumapit sa kanya upang alamin kung bakit nga siya nagkakaganon. At halos panawan ako ng ulirat nang sa paghawi ko ay tumambad sa aking harapan yung isang manipis na kung anong tila ba may buhay. Parang mahabang bagay po ito na gumagalaw hanggang sa unti-unti itong bumababa at sumaksak po ito sa may tagiliran ni Kyle na aking ikinagulat. Ganoon na lamang yung pagkabigla ko nung kumalma naman si Kyle nung mga sandaling yon at tumigil sa paggalaw na para bang nakuha nga niya ang tila tulog na mahimbing. Kunot-no ko namang sinundan kung saan nga ba patungo yung mahabang tila lubid. Nang napansin kong tila patungo nga ito sa may labas at dali-dali kong binuksan yung bintana. Nung ilusot ko yung aking ulo sa bintana at sinimulang magpalinga-linga ay halos panawan nga ako ng ulirat nang makita yung isang mabalahibong nilalang na may payat na pangangatawan. Nakakapit ito sa may labas ng bintana at tila ba may ginagawang kung ano doon. Nang pagkasipatin ko nga yung parang lubid ay ganoon na lamang yung sindak ko nang makitang nakakonekta nga ito sa bibig ng nilalang na may malalaki at napakapulang mga mata. Parang sarap na sarap din ito sa kanyang ginagawa na parang sinisip-sip po nito yung dugo ng kapatid ko. Nang masaksihan ko nga yung ginagawang kahayupan ng nilalang na yon, ay napalitan ng galit yung takot na aking nararamdaman. Galit na pumuno sa aking dibdib, dahilan upang magdilim nga yung paningin ko. Dali-dali kong kinuha yung itak ni Tito na nakadisplay nga sa may sala at nagmamadaling bumalik sa kwarto ni Kyle. Nang balikan ko nga yung bintana kung saan ko nakita yung mabalahibong nilalang, ay dali-dali ko itong pinagtataga sa likod at sa may tagiliran. Galit na galit po ako noon at katunayan ay pinagmumura ko nga ito dahil alam kong siya nga yung nagbibigay ng pasakit sa kapatid ko. Sumigaw ako noon at talagang galit na galit kong pinagtataga ito. Nang mapuruhan ko nga yung nilalang, ay dali-dali rin po itong tumalon sa pwestong alam niyang hindi ko na nga siya maaabot. Kaya naman winasiwas ko nga ng ubod ng bilis yung hawak kong itak, dahilan para maabot ko pa rin yung mahaba nitong tila. Sa puntong yon, umatungal po ito ng ubod ng lakas dahilan para magising nga sila tita at tito, na noon ay humahangos nga at nagmamadali papunta sa amin. Ganoon na lamang yung takot nila nang makita yung aswang na nakakapit sa may labas ng bintana habang sapu-sapu yung dumudugong bunganga, bunsod ng pagkakaputol ng dila nito. Dali-dali kaming bumaba ng bahay upang sundan ang papatakas na nilalang. Habang hinahabol namin ni Tito yung nilalang na yon, ay hindi namin inaasahang makakasalubong yung grupo ng nagpapatrulyang mga tanod. Agad namin silang kinausap upang tulungan nga kami sa pagtugi sa aswang na noon ay tumatakas na. Na-corner po namin yung nilalang sa isang sulok. Walang makalapit dito dahil sa takot na baka atakihin nga sila ng nakakatakot na nilalang na iyon. Kahit na galit nga ako ng mga oras na yon, ay nagdalawang isip rin ako kung aatake pa rin ba ako, lalo na talaga namang nakakapangilabot pala yung wangi sa itsura ng aswang na yon kapag lalo mong tinignan. Dahil sa pagdadalawang isip naming yon, na talaga namang malaking pagkakamali,
Sinamantala yun ng aswang na noon ay akala naming nanghihina na. Pero may sapat pa palang lakas para tumakas. Napakabilis po ng pangyayari na yon. Bigla-bigla na lang po itong tumakbo sa madilim na parte. Ang napansin na lang din ng iba sa amin na parang muli po itong nagpalit ng kanyang anyo. Wala po kaming nagawa no na tuluyan nga po itong nakawala. Nang mga sumunod na araw ay grabe nga yung laki ng pagbabago at progreso sa katawan ni Kyle. Dahil unti-unti po itong nagkakalaman at parang nakakabawi na. Bumalik rin po yung kanyang gana sa pagkain at kalaunan. Ay tuluyan nga pong nakabawi yung kanyang katawan. Pinaalbularyo rin po namin ito upang makasiguro na hindi na nga siya mabibiktima pang muli ng nilalang na yon at masigurado yung kanyang kaligtasan. Pinagawan po namin siya ng proteksyon noon. Ayon nga po sa albularyo, nagsimula raw yung lahat nung nagpunta nga itong si Kyle sa salo-salo doon sa kabilang barangay. Malamang daw ay minarkahan nga siya ng aswang upang mabiktima nga ito. At talagang sinundan nga pa uwi at unti-unti na palang binibiktima. Wala naman po nang magpa-albularyo kami. Ay tuluyang bumuti yung lagay ni Kyle at hindi na rin po naulit pa yung mga ganong pangyayari. Pero syempre, hindi namin makakalimutan yon. Kahit hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin ako kapag naaalala ko. Gayunpaman, dito ko na rin po tatapusin yung kuwento. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig dito. Taong 2008 sa bayan namin sa Nueva Vizcaya ay pumutok nga yung usap-usapan at mga kwento noon tungkol na sa mga aswang umano sa lugar. Dahil liblib nga at hindi masyadong sibilisado yung pamumuhay roon. Pero sa lahat ng mga usapin tungkol sa mga sinasabi nilalang ng dilim ay wala man lamang napatunayan ni isa. Hanggang sa ako na nga rin mismo yung makasaksi at makaranas ng sinasabi nilang pagsik ng aswang na mismong kapitbahay pa naman namin na tawagin nating Ka Ismael. Itago mo na lang po ako sa pangalang Andoy. Nung mga panahong yon ay nasa ika-6 na grado na po yung bunso kong anak na tawagin na lang po nating Ikoy. Dahil nasa 12 anyos na rin po siya ng mga panahong yon ay napagdesisyonan po niyang magpatuli na. Total ay bakasyon naman din nila sa eskwela para medyo maging ganap na nga rin siyang binata. Pumayag naman kami ng asawa ko noong tawagin nating Bel. Dahil kapanahunan nga naman ang tulian sa aming probinsya kaya halos lahat nga ng mga bata na maaari nang magpatuli ay dumidiretso na sa mismong bahay nitong si Ka Ismael. Nakilala nga sa aming lugar bilang isang magaling na manunuli ng mga batang gusto nang maging ganap na binata. Sa katunayan nga po niyan, ang inyong lingkod rin po ay nakapagpatuli na rin sa kanya nung kabataan ko. Kasama rin yung iba ko pang mga kapatid at mga pinsan. Sa aking pagkakatanda, nung nasa 8 gulang na nga kami ng mga kapatid ko at ng mga pinsan ko, ay magkakasabay rin po kaming nagpunta noon sa bahay ng sikat na manunuli. Isang bayong ng samot-saring mga gulay at mga pampalasa lamang, yung kapalit na hinihingi ng Ginoo noon sa bawat binatilyong kanyang tinutuli. Kung minsan pa nga isang kaha lamang ng yosi, ay okay na rin sa kanya. Base nga sa aking memorya ay doon ginagawa ni Ka Ismael yung pagtutuli sa likod ng bahay nila na merong sagingan. Kaya naman doon ko nga dinala si Ikoy noon upang doon nga binyagan ng kanyang pagkalalaki. Habang naglalakad kami papunta sa mismong bahay ng Ginoo, dala nga yung mga gulay na aming ibibigay, ay may mangilan-ngilan na taga sa amin na nakasabay rin namin sa paglalakad patungo doon sa bahay nito na syempre ay magpapatuli rin. Pagdating namin ni Ikoy sa mismong bahay ni Ka Ismael, ay nakita namin yung mahabang pila ng mga kabataan doon. Napangiti pa nga si Ikoy nang makita yung ilang kaibigan at kababatang naroon. At matyagang naghihintay na matawag nga sila ng Ginoo. Bandang hapon na nga nung matawag ni Ka Ismael si Ikoy dahil siya na nga rin yung tutuliin. Hindi ko ba alam sa anak kong yon kung paano nga pumasok sa kanyang isipan. Dahil nung nakasalang na nga ito upang binyagan ay doon pa nga siya kinain ng takot noon at nagmamadaling tumakbo papalayo. Umalingaw-ngaw nga yung tawanan ng mga kabataang naroon na naghihintay rin.
Agaran ko namang hinabol ito at sa awa ng Panginoon ay naabutan ko rin naman siya at muling hinikayat na ituloy na nga yung pagpapatuli. Noong una ay plano daw talaga niyang umatras, ngunit nang makapag-isip na nga ito ay doon siya nabuhayan ng loob. Pasado 7:00 na nga nung muli kaming magbalik sa bahay ni Ka Ismael noon. Nahihiya akong tumawag sa labas ng pinto ng bahay nito. Natagalan sa paglabas si Ka Ismael habang tinatanong ako kung ano nga ba yung pakay namin. Nang muli ko namang ipakita sa kanya yung anak kong kanina ay umatras sa pagpapatuli, ay napahalakhak na lang din yung Ginoo nang maalala yung naganap kaninang hapon. Nahihiya man sa nangyari ay humingi nga ito ng paumanhin sa Ginoo at nangakong magpapatuli na nga ito sa kanya. Okay lang naman dahil kahit gabi naman ay ginagawa pa rin yun ni Ka Ismael. May kinuha nga ito sa kanyang mga gamit noon sa pagtutuli at dinala na nga po niya kami sa likod ng bahay sa may sagingan. Habang naroon nga ako at tahimik na nagmamatsyag ay nakita ko yung isang dugoang plastik na kulay puti. Sinipat ko pa nga yung plastik na yon. At gano'n na lamang yung pandidiri ko na halos bumaliktad nga yung sikmura ko. Nang makita ko pa nga yung mga pinutol na balat ng ari yung laman nun. Ka Ismael, maaari po bang magtanong? Sabi ko pa nga po noon. Abay, oo naman. Saan niyo po ba dinadala yung mga pinutol na balat mula sa mga ari na tinutulian niyo? Tanong ko pa nga po sa kanya. Dito lang, sabi naman ito sabay turo sa isang maliit na butas. Diyan ko lang tinatapon dahil mahirap na at baka mamoy nga ng mga ligaw na mababangis na hayop. Baka kumalat pa. Sambit naman po nito. Nang marinig ko nga yung pagpapaliwanag ng Ginoo, ay nakumbinsin naman ito ako. At lumapit na lang din ako kay Ikoy upang tignan nga yung nangyayari sa pagpapatuli nito. Nang matapos si Ikoy sa pagpapatuli, ay nagpasalamat nga kami kay Ka Ismael bago umuwi ng bahay. Gamit yung malaking dahon ng nyog, ay sinilaban ko nga yung isa sa mga yon at ginamit namin bilang pang-ilaw o sulo sa aming daraanan. Sa mga nagtatanong naman po, may ilaw naman po doon sa likod ng bahay syempre nung tinutuli nga po yung anak ko. Para magawa pa rin po ni Ka Ismael yung dapat nitong gawin. Nung makarating nga kami sa mismong bahay namin noon, agaran kaming sinalubong na aking asawa at tinanong kung bakit ngayon lang kami dumating. Maagang maaga pa naman kami umalis. Ipinaliwanag ko na lamang sa kanya yung mga nangyayari noon at pati nga yung pagtakas ni Ikoy dahil sa takot. Kaya nga kami natagalan. Tawang-tawa naman si Bel noon nang marinig nga yung lahat ng mga yon. Papanik na nga sana ako pa itaas ng bahay upang kumain ng maalala ko na hindi ko pa pala na ibibigay kay Ka Ismael yung isang kahan ng sigarilyo na siyang kasama rin sa dapat ibibigay ko sa kanya bilang kapalit ng pagtuli nito sa aking anak. Kaya't dali-dali nga akong nagpaalam kay Bel noon ng mga panahon yon upang isaglit sa bahay ng Ginoo yung kahan ng sigarilyo na hindi ko nga nakuha sa aking bulsa. Pumayag naman yung asawa ko noon at katunayan pa nga ay pinagmadali niya ako sa pag-aalalang baka umalis nga si Ka Ismael sa kanyang tirahan dahil marami naman itong inaasikaso kahit na gabi na. Dala nga yung maliit na pang-ilaw sa madilim na daan ay nagmamadali na akong umalis noon pabalik sa bahay ni Ka Ismael. Habang papalapit na nga ako ng papalapit sa mismong bahay ng Ginoo, ay gano'n na lang yung aking pagtataka at nakakaramdam na nga ako ng kung ano sa aking paligid pero hindi ko naman ito pinansin. At sa halip ay lumapit na nga akong muli sa may tapat ng pinto ng bahay ng Ginoo. Tsaka ako nga ito tinawag. Nakakailang minuto na nga akong naghihintay doon ay wala pa ring lumalabas sa kanyang bahay. Sinubukan kong sipatin yung loob ng bahay. Ngunit gano'n na lamang yung aking pagtataka dahil wala akong naaninag sa loob. Ilalapag ko na lang sana sa may istante kung saan nga madaling makikita yung pakete ng sigarilyo. Na makarinig naman ako ng kakaibang ingay noon. Ingay na tila ba may nagriritual o may ginagawang kung ano. At nanggagaling nga yun sa likod ng bahay ng Ginoo kung saan nga naroon yung kanyang sagingan. Sa pagtuntun ko nga kung nasaan ba nanggagaling yung ingay na yon, ay ganoon na lamang yung gulat ko nang mapansin kong may kung anong maliwanag doon sa loob ng sagingan. Sa pag-aakala kong naroon nga siya sa loob, ay dali-dali nga akong nagpunta papasok habang hinahanap yung Ginoo. Hindi pa ako masyadong nakakapasok ay may naaninaga na nga akong isang anino ng tao habang nakaupo doon.
At doon ay nakumpirma ko nga yung aninong yon ay walang iba kundi si Ka Ismael. Tatawagin ko na sana siya upang iabot yung pakete ng sigarilyo nang bigla kong matigilan sa aking nakita. Dali-daling nagubad ng suot yung Ginoo habang paulit-ulit na binabanggit ang hindi ko naman maintindihang lengguwahe. Agaran nga akong napatago noon sa mga puno ng saging na nakapaikot sa Ginoo na naroon din banda. At doon ay sumisilip na lamang ako sa Ginoo. Ilang sandali pa lamang yung nagdaan ay napansin ko na may kung ano siyang inaabot mula sa kabilang gilid. At halos panawan nga ako ng malay noon nang makita ko yung isang malaki na plastic na pamilyar na kulay puti. Dahil ito nga yung plastic na pinaglalagyan niya kanina ng mga peraso ng balat na inaalis nito sa mga pagkalalaki ng mga batang kanyang tinutuli. At kasama na nga rin po doon yung kay Ikoy. Tumakot yung Ginoo doon sa loob ng plastic. Saka nga niya isinubo yung mga duguang balat sa kanyang bunganga. Na tila ba sarap na sarap nga ito habang nginangasab yun. Habang panay sa pagnguya itong si Ka Ismael ay lalo nga akong kinain ng takot nang makita kong unti-unti na siyang nagbabago ng itsura. Naging mukha siyang mabalasik at unti-unti na rin siyang tinubuan ng makakapal at napakaitim na mga balahibo. Ganoon na lamang yung aking pagkabigla nang malaman kong isa palang tunay na aswang itong si Ka Ismael. At yung pagtutuling kanyang ginagawa ay isa lamang sa marami niyang paraan siguro upang makakuha ng kanyang makakain. Dahil sa hindi ko na nga kinakaya yung mga nakikita ko, ay binala kong umalis habang abala nga yung aswang sa paglantak sa laman ng puting plastic na yon. Habang maraan akong naglalakad papaalis ay hindi ko sinasadyang mahulog yung ibinusa kong pakete ng sigarilyo. Na para nga sana sa kanya, yun ay dahil sa pagkataranta ko na rin. Agad na napalingon sa direksyon ko yung aswang noon nang marinig nga nito yung nahulog na pakete. At isang matinding sigaw yung pinakawala ng aswang na yon. Sigaw na sa buong buhay ko at magpasa hanggang ngayon ay talagang kinatatakutan ko pa rin kapag naaalala ko. Dali-daling inihagis papalayo ng aswang yung plastic na kinakain nito. At parang hayop po itong tumakbo, papasugod sa akin noon. Nagdali-dali na rin ako sa pagtakbo nang makita kong papalapit na nga sa akin yung nilalang. Nang dadambahin na nga nito ako ay maswerte nga akong nakaabot ng isang matabang kawayan at nagmadali nga akong may hampas yun sa aswang na yon. Nung bigla nga itong lumapag sa aking harapan, talagang hindi na ako nagdalawang isip noon. At yung mahalaga sa akin noon ay yung sarili kong buhay. Dahil sa lakas ng pagkakahampas ko nga sa kanya, dahil talagang buong lakas ko yon, ay nagpagulong-gulong nga ito sa lapag habang panay pa rin yung pag-aatungal. Nanginginig po yung mga kamay ko noon na talagang kinikilabutan ako ng malala, pero talagang nilalakasan ko na lang din yung loob ko. Sinamantala ko na nga yung oras na yon at buong lakas na akong tumakas papalayo sa may sagingan. Habang tinatako nga yung daan pauwi sa amin noon, ay alerto pa rin akong nagmamasid sa buong kapaligiran dahil baka nasundan nga ako ng aswang na yon pauwi ng bahay. Mahirap na at baka madamay pa nga yung aking anak at asawa. Nang matanaw ko yung bahay namin noon, tinodo ko na talaga yung lahat ng bilis na aking naipon sa buong katawan ko. At dali-dali akong tumakbo papasok ng loob ng bahay. Sabay mabilis ko na nga rin sinara yung aming malaking pintuan. Sa pagpasok ko sa loob ay laking gulat ko nang makita ko doon yung asawa ko na naghihintay pala sa aking pagdating. Tinanong nga ako nito agad kung naibigay ko raw ba yung pakete ng sigarilyo. At nagtaka rin ito kung bakit nga ako hinihingal ng malala. Sinabi ko naman na oo upang hindi na nga siya magtanong pa sa akin noon. At minabuti kong ilihim na lang sa aking sarili yung tungkol sa mga tunay na mga nangyari. Hindi ko sinabing nakita ko nga yung tunay na pagkatao ni Ka Ismael at kung anong ritual yung ginagawa niya sa kanyang sagingan. Kung ano-ano na lang nga yung dinahilan ko noon. Sinabi ko na lang na gusto ko nang makauwi ng mabilis kaya nga ako tumakbo. Buong magdamag po akong gising noon at nagbabantay lang sa bahay. Iniisip ko noon na baka salakayin nga kami nito sa oras ng aming pagpapahinga. Pero laking pasalamat ko naman dahil naging matiwasay naman at tahimik yung aming gabi na yon.
Kinaumagahan habang naroon nga ako sa tindahan kung saan nga ako nagbebenta, ay umugong na yung bali-balitang umalis daw ng biglaan si Ka Ismael sa aming lugar at walang makapagsabi kung saan nga ba ito nagpunta. Nang tinanong ko nga yung dahilan ng pag-alis ng Ginoo, ay tama nga yung sinabi ng lalaking nag-ulat sa akin noon, na isa rin daw palang tunay na aswang si Ka Ismael at may manghilan-ngilan na raw pala na nakakita ng kanyang pagpapagala-gala ng 10 oras ng gabi. At talagang mailan din daw na nakita nga itong parang nagpapalit ng anyo. Napatangu-tangu na lang din po ako noon sa mga kwento ng lalaki. Dahil ako nga ay nakapagpatunay rin na totoo yon. Pero syempre ay hindi ko na sinabi sa nakausap ko. Dahil ayokong maging rason pa yon para lalong kumalat yung tungkol kay Ka Ismael. At baka balikan pa nga po nito kami. Mula ng araw na umalis na nga po ito sa baryo, ni minsan ay hindi na nga po namin nakita kahit ni anino nito. Talagang hindi na siya bumalik. May mga bali-balita noon na doon daw sa baryo na kanyang nilipatan ay may mga nakaalam na rin daw kaya't lumipat raw ito ulit ng lugar. Hindi po namin alam kung nasaan na nga ba ito o kung buhay pa nga po ito ngayon. Pero ito po yung kwento namin ng aming karanasan at dito ko na rin po ito tatapusin. At syempre maraming salamat sa ating narrator at sa lahat ng mga makikinig dito. Tawagin niyo po ako sa pangalang Mark. At ang kwento kong ito ay tungkol sa personal kong karanasan nung magkaroon nga ng nobyo yung aking bunsong kapatid. 5 kaming magkakapatid. At itong kapatid kong tawagin nating Lynn naman yung bunso naming babae. Sa 5 magkakapatid ay kami na lamang yung naninirahan dito sa Pilipinas dahil yung 3 sa aming magkakapatid ay naninirahan na nga doon sa ibang bansa. At kasama na rin nila yung kanilang mga pamilya. Pamilyado na rin po ako at merong isang anak. Habang sili naman ay single pa kahit nasa edad na nga siya ng pag-aasawa. Napakapihikan po kasi nitong kapatid ko at mataas po yung standards nito. Lalo na kapag katayuan sa buhay yung usapan. Kaya naman ng mga panahong yon ay naninirahan nga siya sa bahay namin sa Cavite, parting Maragondon. Na siyang kinalakihan naming lugar dahil dito na nga kami nagkaisip at nagsipagtandaan. Pero taong 2012 nang maganap yung kwento kong ito sa pagkakatanda ko. Isang araw noon, napansin kong tila ba nagbabago nga yung pakikitungo sa akin ng kapatid kong si Lynn. Kung hindi mo po na itatanong, ay medyo mataray po at masungi talaga ito. Pero okay naman po talaga yung ugali niya sa kabuuan. Kumbaga ganyan lang talaga yung kanyang personalidad. Pero nung araw na yon, tila may kung anong bago nga sa kanyang pakikisama at kilos sa bahay. Mukhang blooming ka ngayon bunso ah, anong meron? Nakangiti ko pa nga pong tanong sa kanya noon. Imbis na magsungit sa akin ito, tulad ng parati niyang ginagawa, ay katakatakang initian lamang nito ako at hindi pinansin sa aking pang-aasar. Alam ko sa sarili ko na may taong ang nagpapasaya sa kanya. Kaya naman naging masaya na rin ako nung mga panahon yon para sa aking kapatid na si Lynn. Mabilis na lumipas yung mga buwan. At nang makita ko nga na may malaking pagbabago sa aking kapatid. At lalo ngang nag-i-improve yung kanyang ugali. At natututo na rin siyang magbahagi sa akin ng mga pangyayari sa kanyang buhay kaya't natuwa nga ako noon. Kumbagay lalo pa nga kaming napalapit sa isa't isa kaya naman nasabi ko nga sa sarili ko na kung sino man yung lalaking nagpapasaya sa kanya ay mainam siguro yung lalaking yon. Dahil positibo nga yung kanilang nagiging relasyon. Isang araw ay pinakilala ni Lynn sa amin noon ng aking pamilya ang kanyang jowa. Natawagin na lang po nating Andy. Ganoon na lamang yung pagkadismaya namin ng asawa ko nang makita namin yung una nitong boyfriend. Di kasing mas matanda nga ito sa kanya ng mga siguro 10 hanggang 15 taon. Kahit na anong pigil ko nga sa asawa ko noon, ay hindi ko siya maawat sa pagtataas ng kilay at pagtataray habang nakikipag-usap kay Andy. Bagaman pareho kaming hindi sang-ayon sa kanilang relasyon, ay pilit ko na lamang itong inuunawa para sa kapakanan ng kapatid ko.
Isa pa ay positibo rin kasi yung dulot ng relasyon nilang dalawa kay Lynn. Tumagal ng ilang mga buwan na maayos naman yung kanilang relasyon. Walang away at kung ano pa mang mga problema. Napansin rin ng asawa ko na gumaganda nga itong si Lynn. Marahil ay hiyang na hiyang ito sa pag-aalaga ni Andy. Isang gabi habang nagpapahinga na nga kaming mag-anak, at ako nga ay nagpatulog sa anak ko noon na si Dwayne na 3 taong gulang pa lamang. Hindi kasi maganda yung pakiramdam ng asawa ko noon. Kaya pinagpahinga ko na lang din po ito para makabawi ng lakas at bukas ay rest day ko naman. Kaya okay lang naman na magpuyat ako nung gabing yon. Habang karga-karga ko nga yung anak kong si Dwayne sa aking balikat at pinaghehele ito, ay hindi ko sinasadyang mapatingin sa labas ng bintanang nakasara. Noong una ay wala naman akong nakitang kakaiba, kaya tinuloy ko na lamang yung pagpapatulog sa aking anak. At nang maramdaman kong tumigil na nga sa paggalaw at mahina na ring humihilik itong anak ko, ay marahan ko na siyang inilagay sa kanyang kuna upang doon na nga hayaang matulog. Papahiga na nga ako sa tabi ng asawa ko noon, nang muli nga akong mapatingin sa bintana. Napakunot naman ako na aking noo sa pagtataka kung bakit nga ang saradong bintana kanina ngayon ay bukas na. Dali-dali nga akong naglakad noon palapit sa bintana upang isara yon. Paghawak ko pa lang sa mismong pangsara ng bintana ay halos panawa na nga ako ng ulirat sa pagkagulat. Nang may ulo ng isang malaking pusa, yung lumusot doon at parang nagtatangka pang pumasok. Sa gulat ko ay bahagya nga akong napahiyaw at dahan-dahang napatras noon. Mabuti na nga lang at hindi naman nagising yung asawa ko, pati na rin yung anak ko, na masarap pa rin natutulog nung mga sandaling yon. Nang makita kong tila papasok na nga sa loob yung malaking pusang yon, ay dali-dali kong isinara yung mismong bintana. Ngunit nahihirapan ako noon dahil pinipilit pa rin po nito na ipasok yung kanyang katawan doon. Lalo ngang nanindig yung balahibo ko noon nung biglang umangil sa akin yung malaking pusang yon. Doon ay nakita ko yung naglalakihang mga ngipin nito at pangil. Nakma nga niyang ikakagat na sa aking braso noon na malapit nga sa kanya. Nang makabuelo ako, ay naabot ko nga yung lata ng gatas ng aking anak. At dahil nagigipit na nga ako sa sitwasyon, ay dali-dali ko itong ipinukpok sa ulo ng malaking pusang yon. Dahilan upang mahilo ito, kaya nagawa kong maitulak ito palabas ng bintana. Dahil nasa ikalawang palapag nga yung kwarto naming mag-asawa, ay nahulog yung malaking pusang yon sa likod ng bahay. At lumagapak nga ito sa bubungan ng aming mga alagang baboy. Sinipat-sipat ko pa nga ito kung saan banda nahulog. Ngunit hindi na nga nasundan ng aking paningin kung saan ba nagpunta o kung saan nga ba dumaan yung malaking pusang yon. Kinabukasan habang nag-aalmusal kami ay sinubukan kong itanong kay Lynn at sa asawa ko kung may kakilala ba sila na taga sa amin na nag-aalaga ng malaking pusa. Nilarawan ko pa nga sa kanila yung itsura ng hayop na yon. Pero wala daw silang kakilala. Hindi kaya inaaswang tayo dahil kay Dwayne? Ano ba sa tingin mo? Tanong ko pa nga sa asawa ko noon na unti-unti nang nakakaramdam ng takot. Hindi kuya. Hindi kayo yung puntiran ng aswang na yon. Agara namang saad ni Lynn na nakatungo. Hindi kami, sino? Muli ko namang tanong. Habang nakatingin nga ako sa kapatid kong si Lynn at naghihintay ng kanyang sagot, ay ganoon na lamang yung aking pagkabigla nang bigla nga itong umiyak. Sabay yung magulgol pa nga papayakap sa aming dalawang mag-asawa. Naguguluhan man ako sa mga nangyayari, niyakap ko na lang din po ito. Bago ko nga rin tinanong kung ano nga bang problema. At ganoon na lang yung aming gulat nang mismong ipagtapat nga nito sa amin yung katotohanan. At kung sino raw marahil yung malaking pusang nakita ko. Habang patuloy sa pag-iyak si Lynn, ay sinimulan niyang magkwento sa amin noon. At ayon dito, ay tutol daw yung pamilya ni Andy sa kanilang relasyon dahil na rin sa agwat ng kanilang mga edad. Biyudo na umano yung matandang nobyo ni Lynn, habang si Lynn naman ay wala pang 30 anyos noon at batang-bata pa. Kaya naman pinag-iisipan nga nila ito ng masama na baka lokohin at pirahan lamang yung matandang nobyo nito. Ngunit iginit nga ni Lynn sa mga kaanak ni Andy na tunay yung pag-ibig na nararamdaman niya dito. At handa siyang hamakin yung lahat makasama lamang yung kanyang iniibig. Ngunit mula daw nang maging sila, ay may napansin rin siyang kakaiba sa aming bahay. Dahil parati daw kung gabi,
ay may nakikita siyang malaking pusang itim na talagang hindi ordinaryo yung laki. Pero dahil medyo mapuno rin talaga yung lugar, ay iniisip na lang daw niya nung una na baka ligaw lamang ito na hayop. Ngunit mula nga ng gabing yon, ay halos gabi-gabi na rin daw nitong ginugulo yung pagtulog ni Lynn. At kung ano-ano pang ginagawa nito na labis namang nakaapekto sa pagkatao ng kapatid ko. Hindi na rin kasi siya nakakatulog ng maayos noon at nakakakain. Tila daw may ginagawa yung malaking pusang yun upang masira nga yung kanyang isip at tuluyang masiraan. Hanggang sa isang araw noon, ay naramdaman na daw niyang sobra-sobra na nga yung mga nangyayari. Kaya minabuti niyang sabihin ito kay Andy pero hindi daw niya inaasahan yung mga sumunod na mga nangyayari. Hindi pa raw tapos sa pagpapaliwanag si Andy, ay nakaluhod na raw ito sa kanya habang humihingi ng pasensya sa hindi rin niya malamang dahilan. Nung una ay nakala niyang tungkol nga ito sa pangbababae ngunit hindi pa pala. Dahil tahasan daw nitong inamin na yung nilalang o yung nanggagambalang pusang malaki ay mismong kapatid raw na panganay ni Andy. Doon ay hindi raw siya makapaniwala sa mga narinig niya sa kanyang nobyo. Pero nung ipagtapat daw nitong may lahi talaga silang aswang, ay ganoon na lamang yung takot niya dahil sa hindi niya alam yung gagawin noon. Nagsimula raw yung panggagambala sa kanya ng aswang na yun nung nasa unang buwan pa lang silang nagsasama ni Andy. Nung una daw ay mga hindi seryosong pananakot lamang daw yung ginagawa nun. Pero habang lumalaon ay gumagrabe rin yung ginagawa nito sa kanya. Hanggang sa siya ng araw mismo ay nakita niyang magpang-abot yung dalawang magkapatid sa anyo nilang mga aswang. Pareho daw na kulay itim at makikintab nga yung kani-kanilang mga balat na tila merong langis yung kanilang mga katawan habang napapalibutan nga ng parang mga balahibo. Dahil sa higit na mas malakas nga itong si Andy sa panganay nitong kapatid na babae, ay hindi daw magalaw-galaw ng aswang si Lynn. Kahit napakiramdam niya palagi ay mabibiktima nga siya nito o magagawa ng masama. Grabe ang kilabot at sinda ko nang marinig ko nga yung kwento ni Lynn. Bakas ko rin sa asawa ko yung takot at pangamba noon dahil baka madamay rin kami sa paghihiganti ng aswang sa kapatid kong bunso. Ayon pa kay Lynn, nung mismong nalaman daw niyang ganon pala yung pagkatao ni Andy, agaran niya daw itong inalis sa kanyang buhay kahit na masakit at mabigat. Para na rin sa kaligtasan naming mag-anak. Kaya naman kinausap ko nga yung aking asawa noon na kung maaari ay doon na muna kami manuluyan sa kabilang bayan sa bahay ng kanilang mga kaanak. Upang kahit papano ay makaiwas na nga kami sa panggagambala ng nilalang sa amin. Mahirap na kasi at may bata kaming kasama sa bahay. 3 araw yung makaraan noon ay naisip kong epektibo dahil hindi na kami nakakaramdam ng kahit na anong panggagambala mula sa nilalang na iyon. Ngunit nagkamali ako dahil nung sumapit nga yung 13 ng Biyernes noon na sinasabi nilang malas o mano, ay doon nga umatake ng tuluyan yung aswang na yun. Mga pasado 10:00 noon ng gabi, noong mapansin ng asawa ko na para bang aligaga nga itong si Dwayne. Iyak siya ng iyak kahit na pinipilit naman namin siyang patahanin at padidehin. Kaya naman natataranta nga si Linoon at misis ko sa pag-aasikaso. Nung dumungaw nga ako sa bintana, ay ganoon na lamang yung sinda ko nang makita yung anino ng animoy malaking pusa na para bang inaantay rin kami nitong lumabas. Palipat-lipat ito ng kinaroroonan sa bubong ng bahay habang ginagawa yung lahat ng kanyang makakaya upang kalampagin nga kami sa loob. Nang maalala ko nga yung mga kwentong bayan tungkol sa mga aswang, ay dali-dali nga akong naghanap ng asinon at ilang peraso ng luya sa kusina. At saka sinaboy ko nga yung mga ito sa may labas ng bahay. Paulit-ulit ko itong ginawa hanggang sa hindi sinasadyang masabuyan ko nga ng asin sa likod. Yung malaking pusang yon, nakita ko po talaga yon. Isang malakas na ingay yung pinakawalan ng aswang na yon, marahil dahil sa sakit na kanyang naramdaman matapos nga siyang tama ng isinaboy ko. Na sa totoo lang ay hindi ko po sinasadya dahil parang nakatago po ito at nagkataong tumama nga roon yung pagsaboy ko. Isa pa sa mga naalala ko ay kailangan mo raw na murahin ng ubod ng lutong yung aswang na siyang gumagambala upang hindi na raw ito bumalik.
Nagtataka man si Lynn at yung asawa ko dahil sa ginagawa kong pagmumura noon, ay hinayaan na lamang nila ako dahil para bang umiepekto nga ito hanggang sa mawala nga yung mga kalampagan sa bubungan. Indikasyon na baka umalis na nga yung nilalang na yon. Katunayan bago yon, ay narinig ko pang humayaw nga ito ng humayaw nung tamaan ko siya ng sinaboy ko. Hinalugog ko po noon yung paligid at pati yung bubungan ay tinignan ko rin. Pero wala na po. Yung huli naming narinig noon ay parang may tumalon mula doon sa bubungan. Tsaka nakarinig lang kami ng mabilis na pagtakbo na parang papalayo na. Nasigurado nga po kaming umalis na rin yung nilalang na yon. Magmula po nang mangyari yon, syempre kumonsulta na rin po kami sa albularyo. Pinalagyan po namin yung buong paligid ng bahay, pati po yung mga bintana at mga pinto. Kahit nga po yung anak namin noon ay pinagawan rin namin ng proteksyon. Masigurado lang na wala nang mangyayaring kung ano sa amin. Pero sa kabutihang palad naman po, wala na ring aswang na bumalik pa. Hindi na po namin nakita pang muli yon. Marahil ay dahil din hiniwalayan na rin kasi ng kapatid ko, si Andy. Mula daw nang malaman niya ay talagang nakipaghiwalay na siya. At sa kabutihang palad naman kay Andy, ay hindi rin po ito nagpumilit na balikan yung kapatid ko at hindi na nga rin po nito ginambala pa si Lynn. Sa kasalukuyan po ay nasa ibang bansa na rin po kaming lahat. Dito na rin po kami naninirahan. Pero kami pong magpamilya ay mahilig po talagang makinig sa ganito. Dahil syempre naranasan rin po namin. Maraming salamat po sa mga makikinig dito. Ito po yung kwento namin at paalam sa inyong lahat.